Hello everyone and welcome dito sa Seryosang Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo naroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. At nais ko ring ihatid ang aking taus-pusong pasasalamat doon sa mga nag-subscribe at doon din sa patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel. At sana patuloy niyong suportahan ito pong seryosong usapan with Kuya Jun. Maraming salamat. Okay, ang ating topic ko sa ngayon ay tungkol dito kay BP Sara. Dahil masyado siyang tahimik tungkol dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. Marami nang nagtatanong at naghahanap sa kanya kung ano ba yung stand niya dito sa ginagawa ng China sa atin. At bilang Vice President ng Pilipinas ay wala pang naririnig na comment niya tungkol dito sa nangyayari sa West Philippine Sea. At yun nga, hinahanap siya. Bakit ba dito sa nangyayari sa West Philippine Sea wala man lang siyang masabi o di man lang niya makondina yung ginagawa ng China sa pangbubuli sa ating Philippine Coast Guard. So, yun, marami nagtatanong at marami naghahanap. Pero bago yan, siguro, hindi ganun ka-importante sa kanya para mabigyan niya ng pansin niya nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi hanggang ngayon ay wala pa siyang komento or statement tungkol dyan. Samantalang doon sa pagtungkol kay Kibuloy ay puro siya official statement at walang ibang sinasabi kundi yung pabor kay Kibuloy. Pero dito sa nangyayari sa West Philippine Sea na ating teritoryo na o teritoryo na ng Pilipinas ang pinag-uusapan dito, wala tayong marinig sa kanya. At yun nga, marami nagtatanong kung nasaan na ba siya at bakit wala man lang siyang statement tungkol dito. Pero bago yan, marahil mas importante sa kanya yung ibang tao na pagtuunan niya ng pansin kaysa dyan sa West Philippine Sea. Katulad nga itong aking ipapanood sa inyo na mas binigyan, mas importante pa kay BP Sara
Dali Mas lang ako mahalaga na. ba kaysa sa issue ng China? Nagpaabot ng liham si Vice Presidente Sara Duterte para sa dating Jose Rizal University player na si John Amores. Nagpabalik si Dex Agustini. Sa kabila ng samot-saring kaso at problemang kinakaharap ng former GRU Heavy Bombers player na si John Amores, hindi niya inakalang isang liham ang kanyang matatanggap mula kay Vice President Sara Duterte. Sa isang picture na ipinost ni Amores sa kanyang social media account, ipinakita niya ang liham na ipinadala sa kanya ni Vice Presidente. Ayon sa kanya, ikinagagalak niya na makakuha na ganitong klaseng suporta mula kay Duterte. Ibinahagi rin ni Amores ang tila isang excerpt mula sa nasabing liham. Pinaalalahanan nito si Amores na mas pagtuunan ng pansin ang mga aral na kanya napulot kaysa ang epekto ng mga mapait na pangyayari na itinulot nito sa kanya. Idiniinti ni Amores na ipapaframe niya ito bilang paalala na sa kabila ng lahat ng pagbabatikos na kanya natatanggap mula sa mga tao, ay may isang tao na magpapaalala na siya ay mahalaga. Matatandaan na nasangkot si Amores sa nangyaring insidente sa NCAA matapos niya sunugin ng ilan sa mga players ng College of St. Benilde. Mula sa indefinite suspension, ay tuloy na rin tinanggal ng Jose Rizal University ang 23-year-old players sa kanilang sports program. Naharap rin si Amores sa mga kasong isinampa sa kanya ng CSB players na si Jimboy Pasturan at Dane Davies, maging kay Mark Belmonte mula sa UP Fighting Maroons na nakaalitan niya rin doon sa Universities and Colleges Basketball League o UCBL. Dex 16, PTV Sports. Yung personal issue ni Pastor Kibuloy patungkol sa kanyang mga kaso, mas mahalaga rin ba kaysa sa pambubuli ng China sa Pilipinas? So, yun o. Nakita nyo na yung mas importante sa kanya. Mas binigyan pa niya ng, or mas importante sa kanya, yung itong basketball player na to. Kasi, nakuha pa niyang padala ng sulat. Napaka swerte naman itong basketball player na to. Or gaano ba to ka-importante kay BP Sara at meron pa siyang love letter nga dito sa basketball player na to. Ito yata yung napapabalita na nabilhan yata ng gas station. Yun ay ayon dito kay Epifanio Labrador. So, yun ang importante ho kay Bibi Sara, yung basketball player na yan, kaysa dito sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. At yun nga, hindi natin siya mahagilap at marinig man lang kung ano ba yung paninindigan niya dito sa ginagawa sa atin ng China. Marahil hindi niya kayang kundinahin at kontrahin ang itong secret deal ng ama niya dito sa China. Kaya siguro ganun. At hanggang ngayon ay hindi natin mahagilap at kung marinig kung ano ba yung kanyang paninindigan dito sa ginagawa ng China sa atin. Siguro wala na tayong maasahan pa na magsasalita siya kasi meron din akong papakita sa inyo na video na kayo na ho ang maghusga kung gaano ba kamahal ni BP Sara itong China.
他专在台湾终止义务。我在此彩票费平川积累命上节及中华中华人民共和国产。Obligasyon niya kayo bumati? Inman ba yung pamandi? Oh, di ba? So, Ikaw magsasalita about China. Huwag ka na magsalita at all. Kahit medyo mahirap na nahihirapan siya. Ano to partner, no? Bigkasin yung mga salita. so ano pa bang hahanapin natin? Dun sa sinabi niya sa salitang Chekwa, kahit papaano may naintindihan ako dun. Meron siyang linya dun na ano, mahal na mahal daw niya ang China. O, di ba? Ano pa ba yung ano, hihintayin natin na manggagaling sa kanya? Ayun na eh. Ganun niya kamahal yung China. Ultimong pati lingwahe ng China talagang nag-effort siya ano, magsalita. So, yun, ang nakikita ko dyan, mukhang, ano mukhang mahalaga sa kanila, sa pamilya Duterte, itong China. Parang merong connection yung pamilya nila sa bagay, ang alam ko at nabanggit ni Digong na yung hindi ko alam kung nanay niya o lola niya ay pure Chinese talaga. So, ibig sabihin, may dugo silang Chinese. O baka may kamag-anakan silang mga Chinese. Kaya, ganun na lang ang pakikitungo ni Digong dito sa China. At, yun, ang ano doon, ang masakit doon, meron palang namagitan na kasunduan itong si Digong at saka dito sa China na hindi natin alam, na hindi alam ng sambayan ng Pilipino kung ano ba yung secret deal na namagitan sa kanila. At kaya gano'n na lang yung lakas ng loob nitong China sa pambubuli sa atin, sa ginagawa nila dito sa ating Philippine Coast Guard. Yun nga, nitong mga nakarang araw ay binomba na naman nila ng tubig. So, at yun, meron na yatang nasaktan. So, hindi natin malaman kung ano ba yung punot dulo o ano ba yung kasunduan na to na inihayag nitong si Butanding ba ang tawag nila dito kay Harry Roque, na sa kadaldalan niya ayun, may siniwalat na niya yung sekreto na magitan kay dito sa presidente ng China at dito kay Digong.
Ang tanong doon, ano ba yung deal na yun? Hindi pa malaman kung ano ba, binenta na ba ni Digong itong balak sakupin ng China na Ayungin Shoal. Hindi natin malaman kung ano ba yung deal na yun. At yun, at kung ano man yung namagitan na kasunduan dito kay Digong at dito sa presidente ng China, kailangang malaman yan. At isa pa, hindi na presidente si Digong kung ano man yung kasunduan nila yun, wala na yun. Pinipilit nitong ni Roque na dapat daw ipagpatuloy yung kasunduan na yun. Ano yan? Hindi mo nga kung anong kasunduan yan. Itong si Roque talagang ang kapal ng mukha nito Talagang kumbaga mukhang proud pa siya na pro-China siya ito pa rin isang hudas hudas sa sariling bansa. Dahil ganyan na nga nangyayari sa West Philippine Sea. Nabalak ng sakupin nga ng China yan. Actually, inaangkin na nga yata nila yan. Ito pang si Roque, pinagtatanggol pa niya yung China. Hindi ba naman to hudas Ang kapal ng mukha na ito Kaya, yun, di na natin or wala na tayong aasahan dito kay BP Sara na magsasalita dyan. At pinagtanggol pa nga siya ng kapatid niya si Pulong Ito si Mr. Billionaire, si Pulong Duterte, na hindi daw trabaho ng BP Presidente ang i-demonize ang China. Wala naman nagsasabing kailangan i-demonize niya Ang hinahanap lang sa kanya ay yung stand niya bilang Vice President ng Pilipinas. Kung sa paningin mo ay hindi niya trabaho yun, bilang Pilipino na lang. Ikaw din, bilang Pilipino, ano bang stand nyo dyan sa nangyayari sa China? Kayong pamilya Duterte, wala kayong maka-China kayo Wala nang marinig sa inyo na kinundinan nyo yung nangyayari sa sa West Philippine Sea. Yan sa ginagawa ng mga pambubuli ng China sa atin. Walang marinig sa inyo na pamilya Duterte. Kaya tahasang kayo maka-China kayo bansa na nga natin yung balak ng sakupin itong China maka-China pa rin kayo. Mga kayo? Mga traidor kayo ng bansa. Dahil sinasakop na nga yung bansa natin itong mga dayuhan na to itong China doon pa kayo kumakampi. Anong tawag doon? Di traidor. May pagka-traidor kayo. Lalong-lalo na itong ama nyo na nakipag-deal dyan sa China.
Okay, yun. Hanggang dito na lang at medyo kinakapos na tayo sa oras. Yun na nga, marahil wala na tayong maaasahan pa na marinig diyan kay BP Sara tungkol dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi mas importante sa kanya yung basketball player na yan, di ba? Okay, siya hanggang dito na lang at sana kita-kita tayo ulit. Maraming salamat at wag niyo sanang kalilimutan mag-subscribe, like, and share. At mag-comment na rin ako kayo dito sa comment section. Okay, maraming salamat. Thank you for watching and God bless.